Dahil birthday nga ng aming papa ngayon, kaya kumain nga kami sa labas, tapos namili na nga din kami ng mga kailangan ni Eli. Dito nga ay tuwang-tuwa nga ang Bulilit dahil maraming ang lobo. Sarado nga muna ulit ang aming tindahan ngayon dahil nga birthday ng aming papa at kami nga ay lalabas muna. Sakay na nga kami ngayon ng sasakyan at mag-aalas 2 na nga ito ng hapon. Bago nga kami pumunta ng SM ay magsisimba nga muna kami. Nga ngayon at masarap nga magbiyahe dahil malamig nga ang panahon, tapos ang madadaanan nga namin dito ay maraming mga puno. Habang nabiyahe na nga kami ay tahimik na nga ang Bulilit at parang inaantok na nga siya. Dito nga pala kami magsisimba sa Padre Pio at eto nga malapit na nga kami. Tuwing nasimba nga kami ay dito nga lamang kami nakakasimba sa Padre Pio dahil malapit nga lamang ito sa bahay namin. Naghahanap na nga lamang dito ang aking asawa ng mapagpaparkingan nitong aming sasakyan. At sakto nga nandito na kami ay nakatulog na nga itong Bulilit. Narga na nga siya ng kanyang papa at himbing na himbing nga ang tulog ng Bulilit. Pagdating nga namin sa simbahan ay himbing na himbing pa nga din ang tulog niyan hanggang matapos nga ang misa. Pamulat nga ng Bulilit ay nagtataka pa nga yan at marami ang tao. At ayan nga, palinga-linga nga siya dyan. Tapos ayan, nagpakarga nga siya sa kanyang papa. Pagkatapos nga ng misa ay papunta na nga kami dyan ng SM at naulan pa nga din dyan. Kaya eto, nag-aantay nga kami dito sa aming papa at dito na nga lamang kami susunduin. Kinarga ko na nga lamang ulit dyan ng Bulilit at naglilikot nga. Sabi ko nga ay mag-hi na nga lamang siya sa inyo. Madami nga din ditong nag-aantay ng kanilang mga sasakyan kasi malakas nga din ang kaya dito na nga lang din kami nag-antay ni Eli. O ay siya, andito na pala kami sa SM at pagkadating nga namin ay bumili agad nga kami ng tinapay. Alam nyo na, hindi talaga palalampasin itong tinapay sa bread. Nung natikman ko nga yung may chicken sa ibabaw ay mas nagustuhan ko nga kaysa dun sa mga una kong natikman. Pero lahat naman ng tinapay nila ay talaga namang lahat ay masasarap. Kabili nga namin ng tinapay ay diretso nga agad kami dito sa Savory. Pagkadating nga namin, buti na lamang ay wala ngang nakapila kaya agad ay nakapag-order nga kami. Nakakatuwa nga yan si Eli. Pagkadating nga namin dyan at nung na-order nga kami ay nakiki-order nga din siya. Pagkadating nga ng mga na-order naming pagkain ay nakain nga agad yan si Eli. Sabi ko nga sa kanya ay kantahan niya nga muna ang kanyang papa. Basta naman makarinig nga yan ng nakanta ng happy birthday ay magpapapalakpak na nga yan. O siya mga mare, kain tayo. Susubuan ko na nga lamang dito si Eli pero gusto niya nga din dyan ay may hawak siyang kutsara. Kainaman nga ang Bulilit at talaga namang hinahawi pa nga ang aking kamay dyan. Kutsara nga din pero ang maganda naman ay marami nga din siyang nakain. Pagkatapos nga namin kumain ay napadaan nga kami dito at tuwing mapapadaan nga kami dito ay tuwang-tuwa nga si Eli kasi ang dami nga daw ball. Pero bawal nga dyan pumasok at hanggang dyan nga lamang sa labas. Kaya naman si Eli ay paikot-ikot nga lamang dyan at tuwang-tuwa nga siya. Lalo na nga nung makita niya itong maraming lobo at kanya nang pinaghawakan. Todo-gulo nga siya dyan at ang kanyang papa naman ang taga-ayos habang ang gwardiya nga ay nakatalikod, ang Eli naman ay nakapasok na nga sa loob. Agad nga siyang kinuha ng papa niya dyan kasi bawal nga dyan sa loob at kapag nakita nga ng gwardiya ay sisitahin nga siya. Umiyak pa nga ang Eli dyan kasi nagulat siya dahil pumutok nga ang lobo. Pagkatapos nga mag-ikot-ikot ni Eli ay dito naman nga kami at namimili ng kanyang mga kailangan. Isinakay na nga din siya dyan ng papa niya sa pushcart kasi ang bigat na nga din niya. Pagkakuha nga ng papa niya ng milk niya ay talaga namang inabot nga din ang Bulilit kahit nga mabigat ay kinuha nga niya. Yan nga lamang yung aming nabili dito at nung okay na nga ay pumila na nga din kami sa cashier at habang nakapila nga kami ay hayan nga at nilalaro nga siya ng kanyang papa. Tuwang-tuwa nga siya dyan at may pahagalpak pa nga ng tawa. Hindi na nga siya nakatulog dito sa SM kasi bago nga kami magpunta dito ay nakatulog na nga siya. At ito na nga kami na nga ang sunod na magbayad at pagkatapos nga naming makabayad ay umuwi na nga din kami. Paglabas nga namin ay madilim na nga din pala, biyahe na nga din kami dyan pauwi sa amin. At ito nga ang Bulilit ay parang napagod hindi nga naglilikot at nakaupo nga lamang sa akin at parang inaantok na nga. So siya mga mare, hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. God bless you all.